Okay, good morning. It has been what? More than 24 hours after na dumaan si Typhoon Uwan. Now, mga ka-curious preppers, mga kasamahan ko sa Nuvali Preppers, meron tayong magandang interviewing ngayon kasi inimbitahan ko isa sa mga actual survivor ng Typhoon Uwan from the side of Aurora Province. Ang kasamahan kong ito ay matagal ko na tong kakilala eh. Matagal ko na tong kaibigan, matagal ko na tong actually inaanak ko to sa kasal eh. Isa siyang barangay chairman sa Barangay Dibet sa lampas ng Dipakulaw. Siguro makikita ninyo sa picture na to yung kung gaano ka devastated yung area ng kasiguran, no? Nakita nyo yung storm surge kung paano sinira yung highway nila. Presently, sila Xiao, as I fondly call him, actually his real name is Jesus, ay isolated ngayon from the town proper ng Baler na sa may bandang after ano sila Dipakulaw eh. So nasira yung daan, hindi accessible by land transportation. Pwede ka maglakad kung gusto mo pero napakalayo. So nandito ngayon si Xiao. Xiao, ang purpose ng meeting na to is para matuto kami. Matutunan namin fresh from you, the actual survivor of Typhoon Uwan. Nakikita ko sa harapan, ang dami mong gamit, puro tali. Yan ba yung mga nagamit mo lahat? Yes, sir. Good morning po. Good morning muna sa lahat. So, ayun. Maraming salamat sa dakilang lumikha at safe tayo, safe ang pamilya, safe ang ating buong barangay na nakasakupan. Ayun, itong mga gamit po sa harapan ko ngayon, yung mga lalo yung mga tali, ay gamit na gamit po na tuwing mayroong dating na bagyo dito sa aming lugar. So, ayun, tiyatali lahat ng mga bubong na pwedeng lumipad at mga bagay-bagay pa na kailangan secure para hindi masira at liparin ng hangin o abusin kapag nagkaroon ng malakas na pagbaha o storm surge. Grabe, grabe ang nangyari dyan sa inyo, no? Para kayong dinaanan talaga ng pison dyan para masira yung kalye ninyo. And I'm happy, no? After all that, yung ganyang pangyayari, it seems nakatayo, meron kang kuryente, may internet ka, you're so okay. So, tell me, share mo nga sa amin kung paano mo na-overcome ito. Anong klaseng preparation? Kasi since this is a topic about prepping eh, Nuvali Preppers tayo lahat eh. By the way, si Xiao pala, isa sa mga expert consultant natin sa Nuvali Preppers. Tahimik lang yan na nag-oobserba, pero ngayon ang pagkakataon niya para mag-share ng kanyang expertise. Share mo nga sa amin kung ano yung mga ginawa mong preparasyon, starting from yourself, self-protection, to the protection of your properties, to the protection of your families, lahat, pati yung mga stockpiling mo. Siguro mag-umpisa tayo dyan sa mga gamit mo sa harap. Ano ba yung mga nasa harap niya, yung mga personal protection device mo? So, ayun po, yung mga gamit na sa harapan ko, yung una, nung wala pa ako sa barangay, bilang punong barangay, ang hinanda ko lang talaga para sa pamilya namin sa bayo, apat na PFD para sa amin, helmets para sa amin din, apat, kasi dalawa yung anak ko, tapos si Mrs. Ayun, tapos iba pa mga gamitan na pang amin ng pamilya. Okay. Tapos nung medyo ikakaroon ng pondo, nagdagdag ng dagdag. Hanggang sa nung ako pinapasok sa barangay, ayun, nagkaroon na ako ng mga pagkataon na magkonekta pa ng ibang mga gamit. Yung iba, galing sa mga kaibigan, yung old na gamit nila na pwede pang magamit. So, ayun, nagsasama-sama ko. Yung iba, luma-luma na pero kung pagtali lang naman ng mga trapal para hindi mabasa yung bigas, okay pa naman siya. Ayun, yung hindi rin paganda sa amin sa sarili ko, sa pamilya, at saka sa mga kapitbahay. So kasi nga lumawak yung aking nakasakupan. So pati buong Barangay. ibang kaalaman ko, binabahay ko pa rin sa kanila sa ibang mga punong barangay na na Xiao, kasama. Xiao, pakita mo nga sa amin dyan kung ano yung personal yung gamit mo, yung helmet mo, pakita mo nga sa akin. Yan. So, Sinasabi mo, yung helmet na yan, apat yan. Tigi-tigisa kayo sa pamilya. Yan ang primary, right? ayun, may ilaw din siya, may isa nakatouch na na headlamp. So, hindi lang paliwanag. So, may headlamp siya. So, lahat to. Tsaka hindi lang basta headlamp yung nakalagay dito. Meron pa rin backup talaga na may small lights para sa Oo. Yung personal protection device, meron ka ba dyan? Sabi mo, merong ini-issue ka sa mga kasama mo sa bahay.
Ayun. So ito po, Transportation. Standard na yan, ano? Babi Trek. Oo. Okay, okay, very good. Meron kang ano, meron kang nakita ko yung dry bag diyan eh. So Yung maraming gamit ng driver ko. So yun, kapag yun nga, meron ng pati na bagyo, lahat ng mga hindi pwede mabasa, lahat pasok sa dry bag. Tapos may sinalawas ng dry bag dito, yung ating tinatawag na EDC. So dito may everyday carry. kung EDC ko dito kasi umaga kasama na yung pang-outdoor kasi madalas akong naimbitahan ng Mayor Gio, pupunta sa dagat, ikot kung saan-saan. So dala ko lahat dito, pati yung mga bisan na damit, tapos marami pong bagay na na nakalagay dito kaya medyo malaki siya. 10 liters na dry bags. Oh, EDC mo is 10 liters ha, everyday carry mo as a barangay chairman. Baka naman pwede mong buksan at pakita mo sandali kung ano yung laman. Meron bang So, diyang, ayun. meron bang diyang microwave oven sa loob? So, Pero, una meron nakasabit tayo alcohol, sir. Merong alcohol tayo agad na nakasabit sa labas. So, yes, easy access sa yan. alcohol. Yeah, initially, anong bang iba pa, anong mga common na sa tingin mo importante naman ng EDC mo? Hindi mo tinatanggal yan sa katawan mo parati kung kahit saan ka pumunta, tama? Pinalabas ko ng bahay, kahit man bibili lang ako ng pangulam sa palengke, so bitbit siya, lagi naka sa aking balikat. Very good. Can you present at least one or two? So, medyo marami siyang laman, sir. So, unang-una nagdupat ko, power bank at saka lighter, magkasama isang, sa isang, Power bank and lighter. Very good. tawag dito, Ziploc. Ziploc. So, Okay. nakasiplak pa rin. Para Okay. Okay. Tapos ano pa? meron tayong emergency blanket. O yun, yung emergency blanket, walang kamatang emergency blanket. Yan. Ano pa siya? Kategory yan. Nagagamit. Medyo matagal na siya, pero salamat. Oh. And last one, isang item na lang para hindi kumain tayo ng mahabang oras. Alam ko, marami na akong na-share na information about EDC, pero ito, actual example. Ah, Yan. Pagkain. Ay, pwede magutuman, sir. Oh, wow. Laki nga, laking gutom yan ha. Malaki. Anyway, pag nakita tayo, bibigyan kita ng high energy bar, yung pangmatagalan na hindi mo na kailangan galawin. Anyway, ito isang example. Kung mga kaibigan, mga kasama, mga ka-preppers, ka-curious, napapansin nyo siguro on and off audio ni Xiao, ni Jesus. Kasi, naka-Starlink siya. And if you can just imagine, ang sitwasyon ngayon sa kanila, sa Tibet, sa kasiguran is walang kuryente, walang internet. Okay? Yun, isolated sila. Pero kita nyo naman, nakakausap natin siya. So, Xiao, naka-internet ka, anong gamit-gamit mo? So, ayun po, nagkaroon tayo ng pagkataon na makabili ng Starlink no nag-sale sila ng makaraang panahon. Starlink. So, yun ang ginagamit natin ngayon, Starlink. So, nagagamit niya sa pamilya at nagagamit din ng mga kabarangay mo? Nung una po, ang plano namin pa sa pamilya lang. Pero nung mga nakaraang kalamidad dito na talagang walang signal yung mga telcos, so inopen na rin namin sa mga barangay. Although, Wow. hindi na po sa barangay namin, pati mga kabilang barangay na nahihirapan makahanap ng koneksyon kasi kukunti na talaga may Starlink dito. So dito na yung connect sa amin, sa amin. So, Tama naman, napakalaking bagay. Reflection na sa mga gustong makakonekta sa internet. Oh, napakalaking bagay. Imagine, nakakausap mo yung kami, nakakahingi tayo ng tulong, nakaka-reach out tayo. Plus, natutuwa kami na safe and sound ka dyan, na very dry. Bukod sa internet, obviously, may naka-charge ka, may kuryente ka, may nga naka-plug in nga yatang appliance dyan sa iyo. May kuryente kayo sa bahay, pero sa barangay, alam ko, saka sa bayan niyo parang 80% yata wala. Tama ba ako? So, sa kagandang, naman po, meron kaming, before kami, nagkaroon muna kami ng setup ng solar panel dito sa amin sa bahay. So, lang siya, Solar panel. watts lang yung setup namin na solar panel, pero enough naman siya para makapag-power ng ref, at saka ito, yung ating connection, lahat, pati ilaw sa magdamag. So, okay naman siya. Tapos, nung lately, bumili kami ng isa pang power supply yung ating genset na medyo malaki. Oh, genset.
Yeah, very good. So yung mga sinasabi ni Xiao dito, mga capacities yan. Kahit yung kaliit-liit ang EDC niya, yung personal protection device niya, helmet niya, flashlight niya, Starlink, those are capacities. Kasi yun yung mga things na makakapagbaba ng risk mo pagka sa ganitong sitwasyon. Kasi pag di mo na-manage yan, magiging disaster yan. Sa maganda naman dahil siguro sa training na rin, saka sa preparation na rin, saka expertise ni Xiao, kitang-kita niyo naman. Imagine niyo kung kayo ang nailagay sa ganung sitwasyon, putol ang kuryente, putol ang tubig, putol ang means of transportation, anong gagawin mo to survive? Okay? So, I would presume, tubig, hindi niyo naman problema dahil may deep well ka dyan, alam ko eh. Tsaka, I think, pagkain, di mo rin problema dahil nasa rural area ka. Can you share shortly kung ano yung meron kang means and source ng tubig sa pagkain? So, yung sa tubig po, meron kaming deep well, tapos meron na kaming pump. Nakaya mo panda rin ng genset. So, tapos meron kaming overhead na tangke. Ayun nga, pag may pating na bagyo, pinupuno namin yung overhead tangke namin, overhead na tangke, tapos sinasado namin lahat ng bubbling na linya nun, pala papasok sa bahay, tapos sa garden. Pero bago yun, pinupuno muna namin lahat ng mga timba, planggano, mga lakas sa loob ng dalawang banyo namin para niya naman ng tangke kasi para mabigat siya, hindi sa pa rin ng hangin o kung ano man na malakas na. Opo. Precisely. Hindi yan nalalagay sa type of preparation. Pag when you hear a typhoon is coming, charge ka na, fuel up ka na, pagtabi ka na ng tubig. Kaya yung mga basics eh. Kasi ang maganda sa typhoon, may warning. Alam natin, napipredict natin. At anytime makakapaghanda tayo, we're given a window at least about maganda nga kung 24 hours. Yan ang nagawa ni Xiao. Biruin mo, ipunan mo ng tubig yung tangke mo. Kung walang laman yun, di tinangay na ng hangin yan. Di ba? Sa sobra lakas. And I notice, sa pagkain, palagay ko, nakapag-stockpile ka na ng pagkain mo dyan. Parati ka naman nag-stockpile dyan. Nakita ko, may farm ka pa nga sa likod. May baboy ramo ka pa nga dyan. Tama ba? So sa stockpile naman po na ibang pagkain namin. Although meron kaming sa habit namin, meron kami canned goods, lahat ng pati sa freezer may mga frozen. Pero kung sakasakali humaba yung panahon na mga hindi walang supply ng pagkain na makuha, mabili. So sa likod bahay, mismo dito lang sa gilid ng bahay namin, meron kaming fish pan ng tilapia na for harvest na rin. So continuous yan na available. Tapos mga lang kaming native na baboy, native na manok. Ayun, kaya kumbaga walang gutom kahit na medyo matagalan ng ang supply ng pagkain galing sa labas. Pero siyempre, yung ibang barangay baka hindi ganun ka-ready para sa ganyan. Hindi, kaya ako natutuwa ako sa iyo. You're the classic example of a master prepper. Buriin mo, sustainable. Hindi lang yung naka-stockpile ka dahil may means ka para mag-grow at meron kang ma-harvest. Aside from tubig, pagkain pati. Of course, alam ko palay, meron kang stockpiling ng palay dyan. Bago maubos yun, makakapag-season ka ulit, makakapag-ani kayo. Tama ba? Apo. That's so very... yung sa palay naman, yung nag-harvest kami last 3 months. So hindi kami nagbenta. Lahat ng namin ito, puro binigas namin, na-stock lang sa bodega. Tapos pag may kalamidad, binabutan namin ng malaking trapal, tinatali. So yun, para available lagi kung sakasakali may pangailangan. Okay, very good. Kumusta ang situation nyo dyan in terms of sa medicine naman sa hospital? I heard na nasira yata ang hospital ninyo, right? Yes, sir. So, bali, yung sa pambahay naman ng mga gamot, kumpleto naman kami, lahat ng first aid kit pa sa bahay. Yung nga lang, yung hospital dito na mula dito sa barangay namin hanggang sa hospital, siguro mga 10 kilometers ang layo. 10 kilometers na din. Nitong bagyong Juan. So, may mga part talaga na matindi pagkasira nung hospital. Magsislipihan niya, tatlong bayan. Bali, 4 na bayan, sir. So, dinalungan, kasiguran dinasagad sa isang bayan ng Isabela, yung dinapigi. So, bali, bayan yung dun umaasa na nasira nitong nakaraang bagyo. I'm sure kahit paano you are also prepared, no? Na tungkol dyan sa bagay na yan, may mga stockpile din kayo ng mga medicines and everything. Ito classic example, mga ka-curious preppers, ng mga kasama sa Nuvali preppers. When a disaster strikes, it's not the before and during it's the after kasi disaster strikes, after that, yo-yo principle na yan. Bahala ka sa buhay mo. What if kung hindi ready si Xiao?
nag-iisa. Walang tubig, walang pagkain, walang kuryente. Ang hirap niyan. But since prepared siya, this is a classic example of lowering your risk and exposure by increasing your capacities. Capacities are very important. Huwag natin isipin na gastos kasi investment yan para sa loved ones natin. So, marami pa tayong gustong i-discuss kay Xiao na cover na natin about food, shelter of course. Ayos na ayos yung shelter niya. Yung mga bubong niya, alam niyo kung bakit? Ito, papakita ko yung picture. Pinagtatali niya na yung mga bubong niya. At hindi natangay. Ang galing. So, kitang-kita niyo sa dami naman ng tali yan, napakinabangan niya talaga. So, may preparation, year in, year out, hindi dapat mapagod sa paghahanda at malaking tulong. So, Xiao, pararating ko to hanggat maaari sa mga kaibigan natin o kung sino man ang pwede natin hingihan ng tulong. Kasi sa nakikita ko, sira yung daan sa inyo. Tansya mo, bilang punong barangay, gaano katagal kayo ma-isolate sa Baler o sa mainland o sa city o sa in fact sa Metro Manila, sa capital, gaano katagal? Malaki yan, sira eh. Malaking sira, sir. So, ang estimate nila, baka abutin ng mga linggo o hanggang isang buwan siguro bago maayos yung daan. Oo. Kasi talagang unang-una yung mga kagamitan ay ng Kapitolyo ay kukunti lang. Although ang sabi kanina ay kagabi ay meron ng mga ibang bayan, probinsya na willing pumunta para tumulong at ayusin yung nasirang daan na yun. Okay. So imagine niyo, swerte na siguro kung 2 linggo baka abutin pa ng buwan 'yan. But nevertheless, ayan, I'm happy to hear na you're okay, you're safe. You're a good example of being a good prepper. Ikaw ay isang magiging halimbawa namin na talagang malaking bagay ang paghahanda. Sana ho kapulutan natin ng leksyon, best practices, let's follow his style, and we welcome any assistance para sa barangay ni Xiao, kahit anong mga TARP, mga sinabi niya, kung makakapag-raise tayo ng funds para sa mga bubong, malaking tulong yon. So, Xiao, mabuhay ka at keep safe. Let's keep the channels of communication open. Text lang parate ha. Kung ano, tawagan mo ako kung ano man yung kailangan mo. Okay? Baby sir, maraming salamat po. That Okay. others will live. Okay. Mabuhay ka, Xiao. Bye-bye. Salamat po.